Ano ang ad hominem at bakit dapat mo itong iwasan bilang leader? Nako, usong-uso ito ngayon. Merong mga employees na pag nagsabi sa boss, "Boss, parang may problema yata sa bagong process." Dumadami ang rework. At ang sagot ng boss, ikaw talaga, lagi ka na lang negative. Merong nag-question doon sa proposal na nilatag sa meeting. At may sumagot doon sa question. Huwag mong pansinin niya, reklamador lang talaga yan. Napansin mo ba kung ano yung nangyari? May concern na kailangan suriin. Pero instead na tignan kung may basihan ba yung concern, yung pagkatao nung nagsalita ang naging basihan para baliwalain yung sinasabi niya. Yung iba nga, mas malala pa eh. Talagang sasabihan ka pa ng pangit, lutang, at kung ano-ano pang pamimintas na walang kinalaman sa issue. Yan yung tinatawag na ad hominem fallacy. Nangyayari ito kapag ginagamit natin yung character, personality, physical traits, reputation, behavior, or supposed motive ng isang tao bilang dahilan para sabihing mali o walang saysay yung sinasabi nila. At may mindset sa likod na ito na kailangan bantayan ng mga leader sa kanilang sarili. Kapag may nagsabi kasi ng bagay na kumukontra sa desisyon natin, minsan ang unang naiisip natin sino ba siya para sabihin yan? Negative naman talaga yung tao na yan. Lagi naman talaga may reklamo yan. Meron lang ibang agenda yan. Kapag nilagyan na natin ng label ang mga tao, mas madalas nang huwag seryosohin ang kanilang mensahe. Pero ang tanong na dapat na itanong ng leader ay may point ba siya? Because a difficult person can raise a valid issue. Ang employee na madalas magreklamo, pwedeng nakakakita ng problema na hindi natin nakikita. Ang taong hindi mo kasundo, pwedeng magkaroon ng magandang idea. Ang taong nagkamali noon, pwedeng maging tama ngayon. At kahit hindi maganda yung paraan ng pagkakasabi niya, pwedeng may mahalagang information doon sa sinasabi. Kapag may concern, criticism, o disagreement, separate the message from the messenger. Ask this, ano yung sinasabi niya? Ano yung evidence? May validity ba yung concern? Ano ang kailangan nating gawin kung tama siya? Evaluate the argument. Check the evidence, then decide. Because good leaders don't determine the quality of an idea based on their opinion of the person who said it. They examine the idea on its own merits. Follow for more.